Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Sitwasyon sa Manila North at South Cemetery nananatiling maayos. Pagpasok at paglabas ng mga tao at sitwasyon ng trapiko, organisado. Pagpapairal ng respeto at disiplina sa mga sementeryo ngayong Undas, ipinaalaala ng MMDA sa publiko. Artificial Intelligence at Demographic Issue, tinalakay sa ikalawang araw ng APEC Summit sa South Korea. At big-time oil price hike, nakaambang ipatupad ng mga kumpanya ng langis sa Martes. Nananatiling maayos ang sitwasyon ngayong araw ng Sabado sa dalawang malalaking sementeryo sa Metro Manila. Sa Manila North Cemetery, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga tao. Sa aerial view na ibinahagi ng management ng sementeryo, makikita ang maayos na daloy ng mga tao at sasakyan sa paligid nito. Nagpapatupad din ng maayos na seguridad sa buong palibot ng Manila North Cemetery. Habang tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng mga serbisyo gaya ng libreng sakay at medical assistance para sa mga nangangailangan nito. Samantala, sa live feed naman ng Manila South Cemetery, makikita na nananatiling organisado ang pagpasok at paglabas ng mga tao sa sementeryo. Patuloy din na naka-standby ang ilang serbisyo publiko, gaya ng wheelchair assistance para sa mga matatanda at persons with disability. Sa ngayon ay wala namang naiuulat na anumang untoward incident sa dalawang sementeryo. Nagpaalaala sa publiko ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA hinggil sa pagpapairal ng respeto at disiplina sa mga sementeryo ngayong Undas. Ayon sa MMDA, bilang paggalang sa ating mga kapwa-tao, dapat iwasan ang pagsusugal at pag-inom ng alak sa loob ng sementeryo. Hindi rin marapat ang pagpapatugtog ng malalakas at ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na bagay. Pinapayuhan din ang lahat na pairali ng disiplina, gaya na lamang ng pagdadala ng plastic bag at paglilinis ng kani-kanilang basura upang hindi maiwan na makalat ang mga sementeryo. Magpapatupad ng counterflow scheme ang pamunuan ng North Luzon Expressway. Kaugnay sa inaasahang dagsa ng mga motorista sa expressway ngayong Undas. Simula alas 12 ng tanghali ngayong November 1, ipatutupad ang counterflow scheme sa Old Candava Viaduct. Gayon din sa Balagtas hanggang Bukawe Toll Plaza at Bukawe to Balintawak. Pagsapit naman ng November 2 ng alas 12 ng tanghali, ipatutupad ang counterflow sa Dao to San Fernando. Gayon din sa Old Candava Viaduct, Balagtas to Bukawe Toll Plaza at Bukawe to Balintawak. Habang pagdating naman ng November 3, mula alas 4 ng umaga, may counterflow scheme sa Balagtas to Bukawe Toll Plaza, maging sa Bukawe to Balintawak. Ayon sa NLEX Management, tatagal ang pagpapatupad ng counterflow scheme hanggang sa maging normal ang sitwasyon ng trapiko sa expressway. Nasagip ng Coast Guard substation ang isang 31 anyos na lalaki na muntik nang malunod habang naliligo sa isang beach sa Barangay Santiago Sur, Cabala Union kahapon October 31. Kinilala ang biktima na si Christian Saturnino, residente ng Baguio City. Base sa salaysay ng Coast Guard, napansin nila na ang biktima sa layong 20 metro mula sa baybayi na nahihirapang palutangin ng sarili matapos na makaranas ng leg cramp sa gitna ng malakas na alon. Katuwang ang naka-duty na lifeguard, agad na nasagip ang biktima at dinala sa Pampang. Agad namang sinuri ng mga otoridad ang kalagayan nito na kalaunan ay nasa stable na kondisyon at wala namang anumang tinamong sugat. Muli namang nagpaalaala ang Philippine Coast Guard sa mga magsusweme ngayong bakasyon na gawin ang iba yung pag-iingat at agad na humingi ng tulong kung kinakailangan. Nagsimula na ang ikalawang araw ng APEC Leaders Meeting sa Gwangju, Republic of Korea ngayong Sabado. Sumentro naman ang pagpupulong sa retreat session tungkol sa artificial intelligence at hamon sa pagbabago ng demografiya.
Mula sa Busan, South Korea, ito ang balita ni Nel Maribohok, live. Nel, ano ang mga solusyong ipresenta ng APEC leaders para masolusyonan ang mga hamong ito? Yes, Rosalie, ang maisulong ang public-private partnership upang magamit ng gusto ang artificial intelligence para na rin sa ikaunlad ng APEC member economies. Ito ang pangunahing ipinresinta ni Republic of Korea President Lee Jae-myung na siya ring chairman ng APEC 2025 sa retreat session na nangyari kanina. Ayon sa APEC chairman, malaki ang potensyal ng AI technology kaya dapat itong masuportahan. To turn this strong potential into a driving force for shared prosperity, we must create a socio-economic environment conducive for AI innovation and promote public-private partnerships that support business creativity. Malaking issue rin ngayon sa mga miyembro ng APEC ang aging population o ang dumaraming populasyon ng mga matatanda habang bumababa naman ang bilang ng mga kabataang manggagawa. According to the APEC Secretariat, the population growth rate of APEC member economies has been steadily declining for the past 30 years and is expected to record negative growth by 2035. Kasama sa retreat session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dumating rin sa pulong si Chinese President Xi Jinping. Inaasahan ngayong araw, Rosalie, ay maglalabas ng tinatawag na Gyeongjung Declaration ng APEC member economies, kung saan nakapaloob dito yung mga inisyatibo ng APEC para sa unlad ng ekonomiya. Kabilang na dito yung paggamit nga ng AI o Artificial Intelligence Technology at ukol nga dito sa issue ng demographic. At para sa huling araw ng Pangulo, bukas magtatapos yung working visit ng Pangulo sa pag-aalay ng bulaklak at tree planting ceremony sa United Nations Memorial Cemetery dito mismo sa Busan bilang pagbibigay parangal sa 7,420 na Pilipinong sundalo na nakipaglaban noong Korean War. At mamaya, Rosalie, magkakaroon din ng press briefing ang Pangulo para sa Filipino Media Delegation para sagutin yung iba't ibang mga issue. Yan muna ang ating update. Rosalie? Yes, Nel, meron pa bang ibang mahalagang pagpupulong na inaasahan si PBBM sa ibang APEC leaders? Yes, Rosalie, hinihintay lang natin yung official information na manggagaling sa palasyo, no? Kung magkakaroon pa ng bilateral meeting ang Pangulo dahil kahapon base doon sa ibinigay na impormasyon ang bilateral meeting lang ng Pangulo ay mula dito sa Republic of Korea President at hinihintay pa namin kung sino yung ikalawa o kung magkakaroon pa ng ikatlong pulong ang Pangulo. Yun na lamang ang hinihintay natin, mga official schedule ng Pangulo bago nga ang kanyang pagbalik ng Pilipinas bukas. Alright, maraming salamat. Nel Maribohok, nag-ulat ng live mula sa Busan, South Korea. Binisita ng Department of Migrant Workers sa pangunguna ni Secretary Hans Leo Kakdak ang dalawang malaking kumpanya sa Busan, South Korea para kumustahin ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho doon. Pinuntahan ng DMW officials ang HJ at SC Company kung saan tinalakay ang kondisyon sa trabaho at mga programang sumusuporta sa mga manggagawa. Sunod na binisita ng delegasyon ng Pilipinas ang Shinmi Precision Company, isang pabrika ng mga piyesa ng sasakyan. Ipinakita ng kumpanya ang kanilang pasilidad at ibinahagi ang mga hakbangin para sa kapakanan ng kanilang mga empleyado. Muling tiniyak ni Secretary Kakdak na patuloy nilang susuportahan ang ating mga OFW at sisiguruhin na maibibigay sa kanila ang pinakamahusay na serbisyo, kapakanan at proteksyon na kailangan ng mga Pilipinong manggagawa sa abroad. Iniimbestigahan na ng Department of Migrant Workers ang dahilan ng pagkamatay ng isang Filipino crew member na sakay ng cruise ship na MV Arvia. Sa isang pahayag kahapon, kinumpirma ng DMW ang pagkamatay ng nasabing Pinoy seafarer at nagpaabot ng pakikiramay sa naulila nitong pamilya. Ayon sa Manning Agency na may hawak sa nasabing tripulante, sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon para malaman ang tunay na dahilan ng pagkasawi nito at nangakong magiging transparent sa proseso nito.
Bad news para sa mga motorista. Nagbabadyang ipatupad sa susunod na linggo ang malakihang dagdag sa presyo ng langis. Base sa resulta ng trading ng presyo ng langis sa international market, maaaring tumaas ng mahigit 2 piso ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang posibleng maging dagdag sa presyo ng gasolina. At 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos naman ang itataas sa presyo ng kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ilan sa mga dahilan ng big-time oil price hike ay ang pagbabago sa trade tension sa pagitan ng US at China na magpapataas sa demand sa langis. Gayon din ang sanctions na ipinapataw ng UK, US at EU sa Russian oil companies. Samantala, nagpatupad naman ng rollback sa presyo ang mga kumpanya ng liquefied petroleum gas o LPG. Base sa anunsyo ng Petron, magkakaroon ng 50 sentimos na bawas sa kada kilo ng LPG simula ngayong November 1, habang 45 centavos per kilo naman na rollback ang ipinatutupad ng Solane LPG. Samantala, piso kada kilo naman ang bawas presyo na ipinatutupad ng Regasco. Sobrang kupad ang usad ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga maanumalyang flood control projects ayon sa isang kongresista. Ito ay matapos maiulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na wala na sa Pilipinas ang 3 air assets na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng nagbitiw sa pwestong si Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ito ang balita. Maaari namang gawin ng mga ahensya ng pamahalaan ang lahat ng posibleng paraan para mapauwi na ng Pilipinas ang nagbitiw sa pwesto na si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon ito kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na nababagalan sa usad ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Isa si Ko sa 6 na personalidad na nirerekomenda ng sampahan ng criminal at administrative cases ng ICI sa Office of the Ombudsman. Bunsod ng umunay pagbulsa ng pondo mula sa national budget gamit ang mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa private contractors. Yung air assets niya nga nandun na sa ibang bansa. Yan, punto rin natin yan dahil sa sobrang kupad, sobrang bagal tumakbo ng mga investigasyon at wala pang naiaangat sa korte. Ayan, naliliquidate na yung mga assets or naitatago na yung mga assets. That's exactly our point. Muli namang ipinanawagan ni Navotas City Representative Toby Chanco ang kanselasyon sa pasaporte ni Ko, lalo na't anyat maaari ng ituring na issue sa national security ang patindi panggalit ng publiko sa corruption scandal. Gate pa nito, batay sa Section 4 ng Republic Act No. 11983 o ang New Passport Law, maaaring kanselahin ang passport alang-alang sa pambansang seguridad. Para sa akin, ito ay isang national security issue. Dahil yung galit ng tao, patindi ng patindi. Ang problema dyan is merong pwedeng mag-take advantage na manggulo. At nakita na natin yan noong September 21. Pero para kay House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, maaari pang pagtalunan ng issue at makwestiyon ang proseso. Anya, mas mainam na bilisan na lang ang usad ng pagsampa ng kaso sa korte laban kay Ko. Kailangan kasi ng clear provision, explicit provision of law authorizing the DFA to be able to do that. Otherwise, questionin lang yan as something that is beyond the authority of the DFA or ultra vires. So ang pinaka-solution dapat dyan is bilisan na nga yung mga kaso para masampa na sa korte, sa Sandigan Bayan at makapag-issue na ng warrant of arrest. Nauna nang ipinahayag ng Department of Foreign Affairs na maaari lamang itong magkansela ng pasaporte sa ilang partikular na pagkakataon, kabilang na kung may kautusan ng korte matapos magbaba ng hatol laban sa isang passport holder bunsod ng kasong kriminal o kung tumatakas sa batas. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At para naman sa ating ulat panahon, naging isa ng ganap na tropical depression ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
at hindi pa inaasahang direktang makakaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Bukas, posibleng pumasok ng PAR ang nasabing bagyo at inaasahang tutumbukin nito ang silangan ng Visayas sa Lunes ng gabi o Martes ng madaling araw. Kapag pumasok sa loob ng PAR, papangalanan ng bagyo na Tino na siyang ika-20 bagyo sa bansa ngayong taon. Samantala, isa pang low pressure area o sa loob ng bansa ang minomonitor ng Pag-asa na may mababang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 na oras. Ayon sa Pag-asa, nakapaloob ang nasabing LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ngunit inaasahang mas kaunting pag-ulan na ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Visayas, Mindanao, Bicol Region at Mimaropa ngayong long holiday kumpara noong mga nakaraang araw. Isinailalim na sa state of calamity ang syudad ng Bais sa Negros Oriental, kasunod na nangyaring wastewater spill sa kanilang karagatan. Kamakailan napaulat ang fish kill sa Bais City matapos umanong tumagas sa karagatan ang kemikal mula sa isang planta doon. Nauna nang nagpalabas ng advisory ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Visayas Region, kung saan ipinagbabawal muna ang pangisda at pangolekta ng anumang uri ng lamang dagat dahil sa panganib sa kalusugan ng pagkain nito matapos ang nasabing wastewater spill. At dahil maraming mga residente sa lugar ang apektado ang kabuhayan at pinagkukuhanan ng pagkain, pinagkalooban na ang mga ito ng relief goods. Kahapon ay nagsagawa na ng water testing sa Bais City ang mga kawani ng LGU at DNR Tanyon Strait upang suriin ang kalidad ng tubig sa dagat. Layo nito na matukoy ang lawak ng pinsala, gayon din ang gagawing hakbang para sa gagawing rehabilitasyon sa karagatan upang muli itong mapangisdaan. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang katubigang bahagi ng Tarragona, Davao Oriental kaninang alas 5:21 ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, unang naitala ang lindol sa magnitude 5.2 na kalaunan ay ibinaba sa magnitude 5. Wala namang naitalang pinsala na idinulot ang naturang lindol. Samantala, niyanig din ng magnitude 4.9 na lindol kanina ang bayan ng Manay sa Davao Oriental dakong 5:27 a.m. at muling nasundan ng magnitude 4.6 kaninang 8:49 a.m. Ayon sa PHIVOLCS, kapwa aftershocks ang naramdamang mga pagyanig na mula pa sa nakaraang magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Manay, Davao Oriental noong October 10. Hindi tatanggapin ng Taiwan ang mungkahi ng China na one country, two systems at mananatili itong nakatuon sa kalayaan at demokrasya ng bansa. Ito ang binigyang diin ni President Lai Ching-te sa pagbisita niya sa isang military base sa Hukou, kung saan sinabing ang tunay na kapayapaan ay nakukuha sa lakas at hindi sa pagsuko ng soberanya. Dagdag pa nito, hindi kailanman magpapasailalim ang Taiwan sa China at tanging mamayan ng Taiwan lamang ang may karapatang magpasya sa kinabukasan ng bansa. Sa harap ng tumitinding banta ng Beijing, tiniyak ni Lai na palalakasin ng Taiwan ang depensa nito, kabilang ang pagtaas ng military spending sa 5% ng GDP at pagtanggap ng mga bagong M1A2T Abrams tanks mula sa Estados Unidos. Pansamantalang sinuspinde ang lahat ng flight sa Berlin-Brandenburg Airport sa loob ng halos 2 oras matapos mamataan ang mga unidentified drones sa paligid ng paliparan nitong Biyernes. Ayon sa pamunuan ng airport, mula 8:08 ng gabi hanggang 9:58 ng gabi ay hininto ang mga take-off at landing at ilang biyahe ang idinivert sa iba't ibang lungsod sa Germany. Unti-unti nang ibinabalik ang operasyon sa paliparan matapos mabawasan ng panganib, ngunit nananatiling nakaalerto ang Germany sa lumalaking banta ng drone activity na pinaniniwala ang posibleng may kaugnayan sa Russia. Kamakailan din ay naiulat ang mga kahalintulad na insidente ng drone sightings sa mga paliparan sa Denmark, Norway, Poland, Romania at Estonia na nagpataas ng pangamba sa seguridad sa himpapawid sa buong Europa.
Nagkakagulo ang mga residente sa lungsod ng Black River sa Jamaica sa paghahanap ng pagkain at inumin matapos ang pananalasa ng Hurricane Melissa na isa sa pinakamalalakas na bagyo sa kasaysayan ng Caribbean. Marami ang napilitang mga lakal sa mga sirang tindahan at butika dahil sa kakulangan ng tulong sa lugar na lubos na nawasak ng bagyo. Ayon sa mga opisyal, mahigit 90% ng mga bahay at infrastruktura sa lungsod ang nasira at 19 na ang naiulat na nasawi habang marami pa ang nawawala. Patuloy naman ang pagpapadala ng tulong mula sa kabisera ng Kingston. Ngunit nananatiling mahirap marating ang mga lugar dahil sa nasirang kalsada at pagbaha. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 14:8 na nagsasabi, sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay, o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksiyan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosalie Cos at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.